Ngayon naman ay idadagdag natin sa grupong yon na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng 50% discount sa pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD ngayong araw. Kasama ng Pangulo ang ilang senior citizens sa pagsakay sa MRT3 Santolan Annapolis Station. Ang dagdag diskwento na ito ay kasunod ng inilunsad na 50% rin ng train discounts sa lahat ng estudyante noong Hunyo. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, nasa 14 million ng kabuuang pasahero sa tren na senior citizens, PWD at estudyante ang makikinabang sa malaking diskwento na ito. Gayunman, walang ibinigay na halaga ang DOTR kung magkano ang magagastos ng gobyerno sa diskwento na ito sa train fare. But to be quite frank, the cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs, and our senior citizens. Ayon sa ilang senior citizens, ang malaking matitipid nila sa pamasahe ay magagamit naman nila sa kanilang ibang mga pangangailangan. Malaking tulong to. Pero parang nagulat nga ako eh. Dati 13 pesos binabayad ko, ngayon 8 na lang eh. Malaki ng bagay na yung makatipid. Lumalaki ang aming savings. Para sa commander ko na dinadialysis na malaking tulong. Samantala, inanunsyo naman ng Pangulo na pwede nang magamit ang ilang Dalian train na nabili noong 2014. Ang nasabing mga bagon ay natenga ng 1 dekada dahil sa technical compatibility issues. Ngayon pa lang, 3 trains na 3 karwahe. So, 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Malaking tulong naman ito upang mas maging maginhawa ang biyahe ng mga sumasakay sa MRT3. Mula sa Santolan Annapolis Station ay ininspeksyon naman ni Pangulong Marcos ang Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo Station. Inaasahan ni Pangulong Marcos na pagsapit ng taon 2028 ay magkakaroon na ng partial operation ang Metro Manila Subway. Sana matapos natin ito hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Baka pwede nang in-inaugurate 2028. Basta tingnan natin. Malaking tulong ang subway project na ito upang mas mapabilis ang biyahe ng mga pasahero, lalo na sa mga manggagaling sa Valenzuela City papuntang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Ang unang tunnel boring machine o TBM CP103 ay mag-ooperate na mula Camp Aguinaldo papuntang Ortigas Station. As of June 30, 2025, ang TBM ay nakausad na ng 281.74 meters mula sa launching shaft at umabot na sa Camp Aguinaldo White Plains boundary. Inaasahang aabot sa Corinthian Properties ang TBM sa 4th quarter ng taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.